Heist. Mami, ang alam mo lang gawin ay magbasa ng mga novelas tungkol sa mga mayamang lalaki. Yung iba nga dyan, niloloko at mama at papa nila. Pero pagdating sa akin, ako pang niloloko. Kung ganyan ka, kailan ka pa makakahanap ng kasintahan? Ay nako, magpatuloy ka na sa ensayo. Sige na, sige na, sige na. Naku, miss! Dumating na ang asawa mo! Ano ba sinasabi mo? Ikaw, asawa mo ang dumating. Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo? Yan ay pag-ibig na pagsubok. Pag-ibig na pagsubok sa iyong nakakabatang kapatid sa sekta. Malapit na itong dumating! Pagsubok? Master, anong ibig sabihin? Nakalimutan mo na ba ang nangyari 5 taon ang nakalipas? 5 taon? Nung bumaba ko ng munok para sa ating pagsubok, hindi ko inasahan na... Ikaw, nakainom ka ng gamot. Ikaw rin naman na. Pareho lang tayong may kailangan sa isa't isa. Paninindigan ko ang ginawa ko sa'yo. Ibig mo bang sabihin, dahil sa pagkakataong iyon, nagkaroon kami ng kagnayan ng kapalaran? Maldita bata! Aray! Nawala ka na naman sa sarili mo. Ngayon, malapit na ang iyong pag-ibig na pagsubok. Kung sa loob ng 1 buwan, hindi mo siya mapapangasawa, magkakaroon ka ng panganib sa buhay mo. 1 buwan lang? Eh, wala yun. Wala yun. Hindi naman siguro isang... Sandali. 1 buwan? Ako? Lolo, pwede mong palipasin muna ng kaunti? Tingnan niyo si Mami. Nanigas sa salamin. Halika, Mami. Bumaba ka ng bundok kasama ko. Ipapakasal kita kay Daddy. Ganang kabilis? Tandaan mo, alagad ko. Kulang ka sa swerte sa yaman. Bago ka mag-asawa, huwag na huwag mong pahintulutang malugi ang magiging asawa mo. Nako, Mami. Nasa panganib si Daddy. Bilisan mo. Takbo. Ano to? Kumain ka ba ng tukang patay na bibe? Ang tigas ng ulo mo. Daddy, kising ka na. Si Daddy pala, isang malaking CEO. Sayang nga lang, may kinakasama siyang masamang babae. Nilakang mga dokumento ng mga sa pamilya. Kung si Daddy lang pinakasalan ni Mami, hindi sana siya napahamak. Anong tunog na yun? Kahapon, muntik ka na namatay. Si Mami ay nagligtas sa'yo. Buti nila at tumating si Mami sa oras. Kung hindi, ang mga binti mo, hindi mo na magagalaw at nahulog ka sana sa bangit na matay. Ang naririnig ko ba ay ang boses at isip ng batang ito? Ano bang iniisip mo? Kaibigan, yung daddy, bawal basta-basta tumawag ng ganyan. Salamat sa inyo sa nangyari kahapon. Anong gusto niyong kapalit? Ibibigay ng pamilya Lu. Daddy, ayaw namin ng kapalit. Gusto ni Mami na magpakasal sa'yo. Anong sabi mo? Ayan! Kumusta ka na? May nasaktan ka mong parte ng katawan? Nang malaman kong nawawala ka, malas mabalik ko sa pag-alala. Kapag nalaman ko kung sino may gawa nito, hindi siya patatawan ng pamilyang Lu. Ayos lang ako. Pinapaimbestigahan ko na kay Secretary Jane. Pinapahanap ko na. Ah, oo nga pala. Sinong dalawang ito? Sila? Sila ang mga tagapagligtas ko. Magandang araw po. Ako si Jiang Xiaoxiao. Ito ang mami ko, si Jiang Han Yue. Salamat sa inyo sa pagsagip ni Ayan. Anong gusto niyong kapalit? Tutugon ng pamilya Lu ang kahit ano. Kahit ano talaga? Baka pwede rin ba? Kung ganon, gusto kong pakasalan siya.
Ano? Gusto mo si Ayan ang pakasalan mo? Ang direkta naman niya. Baka din ito ay madismaya. Si Ayan at ako ay may kasundo na sa kasal. Siya yun! Ang masamang babae na tagang pumatay kay Daddy. Siya yun! Ang masamang babae na tagang pumatay kay Daddy. Sino nagsasalita? Miss, itiligtas niyo si Ayan. Lubos kami nagpapasalamat. Kaya ganito na lang, ang pamilyang Lu ay magbibigay sa niya 10 milyon. Magkano? 10 milyon? Ang pagbibigay ng kabayaran ay bagay ng pamilya Lu. Hindi na kailangang istorbohin si Miss Kim. Ayan, si Shish yung fiancé. Paano mo siya nagagang kausapin ng ganyan? Kung malalaman ito ng ate na ito, pagkatapos nito, palalayasin siya at aabusin ng kanyang asawa. Pagkatapos ng ilang taon, yung masamang babae pa, magkikipagsabotan sa asawa niya para pahirapan siya. Sa huli, mamamatay siya sa gutom sa lansangan. Ewan ko, kung sa oras na yan, ay hanap pa rin siya na ipagtanggol ang masamang babae. Bata, anong kalukuyan yung sinasabi mo? Magkaibigan sila Kinshishi at ang panganay na babae. Paano niya isasama ang panganay? Ate, ano nangyayari sa'yo? Wala naman siyang sinasabi. Ako ba? Narinig ko bang tinay sa puso ng batang ito? Miss Jang, ito 10 milyon. Kunin mo ang perang ito at magiging quits na kayo ni Ayan. Ayoko. Hindi na bibilang pera ang pag-ibig. Miss Jang, sa tingin mo ba kulang yan? Kung ganon, daragdagan ko. Sino ka ba? Anong karapatan mo magdesisyon para sa kanya? Dahil akong fiancé ni Ayan. Fiancé daw? Ang galing mo naman. Ay akong ina ng anak niya, ha? Daddy, nakalimutan mo na ba? 5 taon na nakalipas, nasa hotel ka na kasama si Mami. Hindi yun pang bata. Pagkatapos noon, nagkaroon si Mami ng ako. Ikaw ang babaeng yun 5 taon nang Hindi nakalipas. ko rin totoo yan. Kung ikaw nga ang babae, ang pamilya nyo, ay 5 taon na naghanap sa'yo, bakit ngayon ka lumitaw? Ano mong ebidensya mo? Daddy, ang ebidensya ay ako. Ayan, Miss Jang, ang dami mo sinabi. Siguro uhaw ka na. Kukuha muna ko ng tsa para sa'yo. Masamang babae. Natatakot na bakan sila ni Daddy ang kasal nila. Mamaya lang, mababasag niya ang tsaa, masusugat ang kamay niya, at isisisi kay Mami para utusan ni Daddy ang ate niya na napalayasin si Mami. Imposible. Hindi naman ganun si Shishi. Miss Jang. Ayan, Ningning. Huwag niyo sisin si Miss Jang. Ako lang naging pabaya. Tama siya. Nangyari nga. Ito pala launching tea ng 1982. Napakasarap. Ate, isama mo muna si Miss Kim para magpagamot ng sugat. Pero, kanina. Tara. Totoo ba talagang sinasabi ng bata? Kailangan ko silang isama mag-ina pabalik sa pamilya Lu. Dapat kong alamin kung si Kinshishi at ang lahat ng ito, ano ba talaga nangyayari? Wow! Mami, parang dati nakita ko ng bagay na ito. Ang bilis pa ng tumakbo eh. Mami, marunong ka ba gumamit ito? Siyempre marunong. Tingnan mo si Mami. Sige po. Yung nangyari kagabi, ituloy yung investigasyon. Opo, Presidente. Paano nga magamitin itong bagay na to? Presidente, may lisensya ba si Madam? Hindi ko alam. Bakit? Naku po, ang sasakyan ninyo! Diyan niyo eh! Mami! Secretary Jin, tumawag ka ng ambulansya! Mami! Yung sasakyan! Katagasan ko pa nito. Ang hirap naman gamitin. Ikaw... Ito... buti na lang walang nasaktan. Ayos lang ako. Pero ito... Parang nasira ko. Wala rin namang problema. Magpadala na lang ulit ng kotse.
naglalaro ng banda. Daddy, ang laki ng bahay mo. Ang lambot ng upuan. Ngayon ako nakapos ganito. Daddy, gutom na ako. Asawa ko, gutom din ako. Huwag kang basta tumawag ng ganyan. Mula nang masugatan si Mr. Lu sa binti, matagal ko na siyang hindi nakita na ganito kasaya. Agad ko nang ipapahanda ang tanghalian ng iyong misis at ng bata. Asawa Daddy, ko, ang galing mo talaga. Tara. Ano yan? Hindi ko akala maglalakas na pundalan sila rito sa bahay. Huwag mong kalimutan, ang kasal mo kay Shishi ay si Lola na pa siya. Gusto mo bang mamatay si Lola si galit? Anong uri ng pamilya ang Lu family? Kung aasawa ka, dapat ka pantay sa antas natin. Ito si Jiang Hanwei, isang babae lang na walang kilalang pinagmulan. Walang pera at kahit itsura, wala rin. Tingnan mo ang mukha niya. Ayan, hindi ka nga gusto ni Lola sa simula pa lang. Ngayon, kung kangasalahin mo pang kasundo ng kasal sa pamilya Ken, tsaka na babawin ni Lola shares mo. At pagkatapos, papalayasin ka pa sa pamilya Lu. Halika na, Xiao Xiao. Mukhang sa ngayon, hindi pa tayo kayang tanggapin ng Lu family. Mommy, para saan po ito? Anong gagawin natin dito? Yung ate ng daddy mo, ayaw sa atin kasi. Feeling niya, hindi tayo bagay sa kanila, kaya gagamitin natin ito para kumita ng pagkasal ko. Ayos! Mahirap ang buhay, kaya si Diwatay kakayod. May pera, pagbigay naman. Walang pera, magkakaagaw. Tignan mo yung batang yun. May dalang malaking maso. Halos kasing taas lang niya. Kaya ba niyang buhatin yun? Mga gatang palabas lang, madalas ko nang nakikita. Kapag pumalabak ang palabas mamaya, matututo rin tumino. Oo nga, sa tingin ko rin. Ang unang palabas, bato sa dibdib. Babaksak ka naman lang sa dibdib. Xiao Xiao, lika. Sige po. Bato sa dibdib? Kalokohan. Mami, gusto kong masagin ito. Sige, basagin mo. Isa, dalawa, tatlo. Ang galing naman! Ang lakas ng batang ito! Sobrang lakas niya! Isa pa! Isa pa. Oo nga, Sige isa pa! na. Oo nga, sige na, isa pa! Ano naman, Mami? Gusto ko ng isa pa. Sige na nga, isa pa. Xiao. Wow. Wow! Ang Silver Legend! Wow, Mama. Parang kumain ako na ng nakabuti. Parang nalasan ako ng halusinasyon. Ikaw, ayan. Huwag mong sisinsinin niya. Wala rin siyang alam. Hindi niya alam na alis ng gano'n si Miss Chang. Mas mabuti pang umalis siya. Malapit na rin bumalik si Mama. Hindi ko hayaan yung babae niya na makadikit kay Mama. Hindi siya ganong klaseng babae. Siya ang tagapagligtas ko. At bukod pa dito, may pangalan siya. Siya si Jiang Hanwei. Gamitin ang lahat ng yaman ng Lu Corporation para ipagpatuloy ang paghahanap. Opo. Wow! Ang galing mo talaga, Mami. Mami, lumipad ka pa na mas mataas. Wow, Mami. Go, Mami, go. President! Baka hindi ka maniniwala. Parang nakita ko lumilipad ang misis mo. President, parang si misis at ang batang babae nasa harapan nagpe-perform. Nagpe-perform? Hindi. Siguro kaninang tanghalian may nakain lang akong hilaw na mushroom. Mami. Salamat sa lahat. Salamat. Magbigay naman kayo. Sige na. Salamat. Salamat po. Salamat. Salamat po. Pagpalain sana kayo. Eto. Wow. Ang dami nating kinita. Oh, ang galing. Ayos. High five. Ha? Daddy. Daddy. Luyan, bakit ka nandito? Bakit ka rin nandito? At yung ginawa mo kanina,
Paano mo nagawa yun? Wala yon. Sana lang sa kamay. Ano, magaling di ba? Ang dami ko pang kinita. Dumating na ang pulis. May natanggap kaming ulat. May dalawa daw dito na gumagawa ng kalokohan. Ah, grabe naman. Sino nang report? Ah, Xiao, takbo! Ah! Sa wakas, dumating na tayo. Kung hindi pa, pupunta na ako para makita ang aking great grandma. Jiang Hanyue, alam mo ba, nadinala mo si Xiao Xiao at biglang umalis. Nagkakabahala yun sa akin. Nag-alala ka ba, ha? Sa susunod, huwag mo nang gawin yun. Naintindihan ko. Alam ko na. Kaya lang sa akin ng ate mo dahil wala akong pera para pakasalan ka. Kaya nandun ako para kumita para sa'yo. Xiao, buksan mo ang bag. Sige. Tingnan mo. Luyan, pwede mo bang bilisan ang pagpapakasal natin? Kung sakali sa loob ng isang buwan, hindi pa rin ako makapag-asawa, talagang mamamatay ako. Sige. Ang galing! Mami, hindi ka mamamatay! Yes! Kung ikaw talaga yung taong yun 5 taon na nakalipas, ako ang mananagot sa'yo at kay Xiao Xiao. Kahit hindi ikaw, ako pa rin. Ayan. Saktong balik mo. Kakausap na ni Mama at tungkol sa'yo. Plano ka raw nila at si Shishi na magdaos ng engagement pagkalipas ng 10 araw. Hindi ako pumapayag. Hindi yan ako papayag. Hindi yan ako papayag. Yan ang sinabi ko. Mali ako. Uulitin mo pa ba? Hindi ba umalis na kayo? Bakit bumalik pa kayo sa pamilya Lu? Ako ang nagpabalik sa kanya. Aba! So ikaw palang babaeng sumira sa relasyon ni Kuya at ni Ate Shishi. Ang kabit na yon. Uy! Xiaoyi, huwag mong sabihin yan. Si Miss Jiang naman kasi, may anak na siya kay Ayan. Siguro mas mabuti pang umalis na ako. Uy, Ate Shishi! Hindi ka dapat umalis. Kuya, ang babaeng ito, hindi pa kasal pero may anak na agad. Tapos lumalapit pa sa'yo. Kung pakakasalan mo siya, mag-ingat ka. Baka pagkalipas ng ilang taon, magiging berde ang buhok mo. Kuya, ikaw nga dapat magpakulay ng birdie sa buhok mo. Hoy bata ka! Anong pinagsasabi mo dyan? Kasi yung pera mo, malapit nang maubos sa scam. At yung nililigaw mong babae na online, may iba pa siyang karelasyon at isa pa siyang lalaking marami ang paa. Salamat sa padala mo, Kuya Yi. Mahal kita. Mwah. hindi ko akalang ganito pala siya. May kakaibang hilig. Ako? At saka yung lalaking marumi ang paa, kasabotin masamang babaeng yon. Mamaya, magpapadala yan ng link. Kapag clinic mo yon, ubos lahat ng pera mo. Walang matitira. Malulubo ka sa scam. 1 taon pa, maluloko ka pa ulit ng lalaking marumi ang paa para ibentang dugo at bato mo. Ikaw! Kalokohan yung sinasabi mo! Kuya Yi, kamakailan lang, natuklasan ko isang super saya na laro ng pera online. Mas marami kang puhunan, mas malaki ang kita mo. Ikaw lang sinasabihan ko nito. Walang ibang nagkakaalam. Hindi pwede mangyari to! Totoo ba to? Si Ching Ching? Halatang bata pa siya! Baka, tama na naman ang hula niya. Nung una, si Xiaoyi ay talagang nagsabi na ang girlfriend niya ay isang online streamer. Di ko inasahan na isa pala siyang scammer. Ayon sa malit na nobela, nagsimula ang lahat mula kay Kinshishi. Kaya't nagtatapos din ito sa kanya. Biskin, ang kasunduan ng ating dalawang pamilya ay orihinal na pinagkasunduan ng parehong panig. Ang pasalitang kasunduan ng lolo ay hindi maaasahan kaya hindi kita pagkakasalan. Pagkalipas ng 10 araw, kayo ay dapat ng pakasal. Alam ko na ang tungkol sa lahat na nangyari sa inyo. Si Shishi ay batang aking pinapanood na lumaki. Alam kong lahat ng tungkol sa kanya. Bukod pa rito, ang tungkol sa iyong engagement ay desisyon ng iyong lolo. Dahil iniligtas mo si Ayan, hindi ko na alalahan ang mga nagkarang pangyayari. Ito ay 50 milyon. Kunin mo na. At kayo man ang pamilya Lu. 50 milyon? Kaya pala isa na naman itong imposter na para lang sa pera. Hindi maganda. Ang mama ni Daddy, solid, mapapahamak kaysa masamang babae. Ano? Mapapahamak si Mama? Saan galing ang boses ng bata? Tita, pasensya na. Kahit na talagang gusto ko nito. Pero,
Kumpara sa 50 milyon, ayoko pa rin makasama sa inyo sa kamatayan. Pagkatapos ng isang taon, ang panganay na babae ay namamatay sa kasala dahil sa gutom. Ang ikalawang anak na lalaki ay mananakaw ng mahalagang beef at mapapahaw ang kumpanya. Mamamatay siya sa bilangguan. At ang bunsong anak na lalaki ay madadala ng masamang babae at ibibenta ang dugo at tukoy ang kidney niya. Kaya natupasan ko ang layunin ng masamang babae na itulak ko sa hagdat na mata. Lola, hindi na magtatagal ang buhay mo. Bibiro ka ba? Anong sabi mo? Ma, Takang narinig ko ay boses ng puso ng bata, kaya na magkitang hinaharap. ipapaimbestiga ko kay Secretary Jean ang lahat ng tungkol sa malit na bata. Hindi ko nahahayaan na mangyari muli ang ganitong bagay. Yung malit na bata, kung ano-ano pang sinasabi at tinatake pang mama ko, makikipaglaban ako sa'yo. Miss Jiang, bakit mo hinayaan ang bata na magsalita ng ganitong kasamang mga salita? Ayos ka lang ba? Bakit? Kaya mabawal magsalita ng totoo? Ang babaeng kagaya mo, na may masamang puso, ay hindi karapat-dapat na mapangasawa ang pamilya Kung hindi namin. lang dahil malapit na ang kapalaran ko sa pag-ibig at mamamatay ako kung hindi ko siya papakasalan, akala mo ba gusto kong pumasok sa pamilya ninyo? Dati, kami ni Xiao Xiao ay tahimik lang na naumuwi sa bundok. Araw-araw, ay nagbabasa lang kami ng kapalaran sa iba. Hindi ba't masaya yun? Bakit kailangan pang pumasok sa pamilya ninyo? Akala ko ay magiging kapaki-pakinabang. Ngunit, pinahirapan niyo pa kami. Ang apat ninyong tao sa pamilya, 8 mata, hindi makita ng malang isang peking inosente. Tapos sinasabi pa akong malupit, Xiao Xiao. Tayo na. Sa totoo lang, may mag-aalala kasi na guro mo. Kung mamamatay si Mami, mamamatay na lang. Hindi natin sila pagsisilbihan. Kanina, mali si Xiaoyi. Ako nang humingi ng tawad sa kanya. 5 taon nang nakalipas, sinabi ko na aalagaan kita. Kaya huwag ka nang umalis. Mami, huwag kang umalis. Ayoko nang mamatay ka. Pero ayan, si Jiang Hanyue, hindi niya kailanman pinatunayan sa'yo na siyang taong iyon, 5 taon na nakalipas. Paano kung nilaloko ka lang niya? 5 taon nang nakalipas, binigyan ko siya ng isang token. Jiang Hanyue, naalala mo pa ba? Ito ang jade pendant ko. Aalagaan kita. Parang isang jet pendant yon. Mami, ilabas mo na. Naalala ko, ipinasok ko na to sa bag. Ayan. Ang jet pendant na sinasabi mo, ito ba? Paano ito napunta sa'yo? Naisip mo ba na ako palang babae yung 5 taon na nakalipas? Ayan, ang jet pendant na sinasabi mo, ito ba? Paano ito napunta sa'yo? Naisip mo ba na ako palang babae yung 5 taon na nakalipas? Ang jet pendant na ito, bakit parang pamilyar? Ito, kuya! Ito nga pala ang jade pendant mo! Mama, mukhang itong ang kay Ayan. Kung ikaw talagang babaeng yun 5 taon nang nakalipas, bakit bago nito hindi mo sinasabi? 5 taon na nakalipas, pagbalik ko sa bansa, nabankrupt ang pamilya Ken at dahil sa pagkakamali, nangyari ang relasyon natin. Alam kong hindi mo ako gusto kumpara sa peking reputasyon ni Mrs. Lu. Mas natatakot ako na tingnan mo ako ng pagkasuklam. Mabuting bata, pinahirapan ka, pasensya na. Walang problema, Tita Lu. Para kay Ayan, lahat ay sulit. Grabe talaga! Napaka-touching! Jiang Hanyue, buksan mo mga mata mo at tingnan mo ng malinaw na si Kuya at si Shishi ay tunay na magkasintahan. Ikaw ay isang aksidente lamang. Nakita mo ba? Nandito na lahat ng mga token sa pagmamahalan. Ano pa bang sasabihin mo? Sinungaling ka! Lumayas ka sa pamilya Lu! Mami, ang jet pendant na ito, parang meron din ako nito. Ha? Nasaan? Tingnan nyo. Talaga? Magkapareho sila? Mayroon din siya. Paano nagkataon na ganito? Dati, ang jet pendant na ito ay dala ko mula pagkasilang ko. Ibinigay ito sa akin ni Mami. Alam ko na kung bakit pamilyar ang jet pendant na ito. Ngunit, hindi ko na matandaan. Tingnan ko nga. Tama ang oras, lugar, at tao. Lahat ay tugma. At ang jet pendant na ito, Ma, hindi kaya siya talaga anak ni Ayan? Kung hindi man, magpa-DNA test tayo. Ayan, ang 2 jet pendant na ito, napaka-imposible naman. Naniniwala ko kay Xiao Xiao. Hindi siya nagsisinungaling. Ang batang ito, kakaiba talaga. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Baka ginaya lang niya pagkatapos ipakita ni Shishi ang jade pendant na ito. Ang pendant na ito, 5 taon na nakalipas, ay personal pinigay sa akin ni Luyan. Bakit ko kailangang gumaya nito?
5 taon ang hinanap ng pamilya Lu. Ang taong ayaw lumabas. Paano makakaparang sa tamang pagkakataon ng kami ni Luyan ay magpakasal? Miss Jang, palagay mo sinasabi na ang bata ay anak ni Ayan pero wala kang patunay na pagiging magulang. Baka natatakot ka lang na ma-excuse kapag ginawa ito. Gusto kong sabihin sa buong pamilya ni Daddy, kung si Daddy ay papakasal ng masamang babae, iiwasan itong mga bid ng kumpanya ni Daddy para mapabagsak ang kumpanya. At sa huli, mamamatay siya sa bilangguan. Pero, hindi ko pwedeng sabihin, baka bumagsak sa akin at mamamatay. Tama na! Kung anak ko si Xiao Xiao, ako mismo ang gagawa ng DNA test. Miss Qin, balis ka na. Ikaw, Titingnan ko kung sino ang aalis sa akin bilang manugang. Lolo, bakit ka bumalik? Hindi ka ba nagpunta sa ibang bansa para magpagaling? Uminom ako ng gamot na hiningi ni Shi kay Wu Ji Yixian. Mas mabuti na ako ngayon. Kung hindi ako bumalik, Shi, hindi mo alam kung gaano kadelikado ang sitwasyon mo sa kanila. Uji Yenshan? Mommy? Kailan mo binigyan ng gamot si Grandpa ni Daddy? Wala naman na. Wala nga. Lolo Lu, ayos lang ako. Huwag mong sisihin si Ayan at si Miss Chang. Ako lang labi sa kasal na ito. Kung hindi, hayaan na lang natin. Ganun na lang ang trato nila sa'yo. Ikaw, sila pa rin ang pinagtatanggol mo. Ngayon na nandito ako, ang kasal na to. Tignan ko kung sino ang aatras. Lolo, pero si Ayan at si Miss Chang, may anak na sila. 3 taon nang nakalipas, nagkaroon siya ng aksidente sa kotse. Kung hindi dahil kay Shi na nakapansin at nakaligtas sa kanya, buhay pa ba ngayon? Kaya pala, ang paa ni Luyan ay nasira sa aksidente 3 taon na nakalipas. Shi, may utang na buhay ka kay Luyan. Kung itatanggal ang kasal na ito, anong magiging kalagayan ng mundo? Tingnan natin ang ating pamilya, Lu. Ang bata ay maaaring manatili. Ang kasal na ito ay kailangang ituloy. Kung hindi kakasal, gusto pang agawan si Shasha sa akin. Mandarambong ka. Lolo, si Tita Kin ay nagkaroon ng atake sa puso. Ako ang gumamit ng lahat ng resources ng Lu upang hanapan siya ng akmang donor. Ako rin ang nagdala ng pinakamagaling na medical team mula sa ibang bansa upang buhayin siya. Sa mga nakaraang taon, nagbigay ako ng napakaraming proyekto si Kin. Hindi mabilang para muling pagsikat ng Kin kapag pag-uusapan ng utang na loob sa mga nakaraang taon. Nabawi ko na lahat ngayon. Ang utang na ito sa buhay, paano mo babayaran? Kung ikaw ay manghas sa pagkasalan ng babaeng ito, agad ka nang umalis sa pamilya, Lu! Kung ikaw ay manghas na pagkasalan ng babaeng ito, agad ka nang umalis sa pamilyang Lu! Pa, maupo ka muna. Si Lolo ay nag-aalala lang tungkol sa reputasyon ng pamilya Lu. Hindi niya kailanman tinatanong ang opinion. Ikaw! Mr. Lu, hindi ko rin naman kailangan pumasok sa pinto ng pamilya Lu. Pero, 5 taon na nakalipas, nagkaroon ako ng ugnayan kay Luyan. Kapag nagpakasal, maalis ang aming ugnayan. At may papangalagan kong aking buhay. Huwag kang mag-alala. Sa unang araw ng kasal, sa 2nd araw, maghihiwalay tayo. Sa 3rd araw, babalik na ko sa bundok. Kung ganon, masaya ng lahat, hindi ba? Jiang Hanyue, akala mo ba hotel ako? Na gusto mong pumasok kung kailan gusto mo? Hindi naman ganon. Nakikita ko lang kasi na hindi masayang pamilya mo. Pero ang kasal, hindi naman pwedeng hindi ituloy. Kung mamamatay ako, si Xiao Xiao, wala nang magiging ina. Pa, ang kasal na ito, pagdating sa huli, ay isang bagay na may pagmamahalan. Kung hindi, pwede pa nating pag-isipan. Pinapagawa ko na kay Secretary Jin para sa akin kay Xiao Xiao ang DNA test. Kung si Xiao Xiao ba talagang anak ko, malapit nang lumabas ang resulta. Tungkol naman kay Kinshishi, hindi ko kailanman magpapakasal sa kanya. Lolo. Pa. Lolo! Lolo. Pa! Bilis, tumawag ka ng ambulansya. Lolo! Kailangan namin ang ambulansya. Bilis. Kinshishi, anong binigay mo sa lolo ko? Ako? Anong binigay mo sa kanya kanina? Bitawan mo ko. Maaari kitang tulungan para makapasok sa pamilya Lu at makukuha ang lahat ng ari-arian ng pamilya Lu. Sino ka ba? Bakit ako magtitiwala sa'yo? Dahil may gamot ako makakapagpagaling sa matanda. Ang gamot na ito ay pwedeng magpalala sa kondisyon ng matanda. Pero sabay naman ito ay magdudulot ng pagkadepende. Kung mawala ang gamot na to, mas gugustuhin niya mamatay na lang. Pagbalik mo sa akin, sasabihin ko sa'yo kung sino talaga ako. Kaya pala ang masamang babae ay nakuha ang gamot mula sa iba. Kapag ininom ang gamot na ito, magiging depende si Lolo dito at ang pangalan sa buhay niya, nakakamatay ito. Ito'y lason, galing kay Kinshishi at sa kanyang kasamahan. Mama, hindi tagol paro kapag pagaling.
Chang Haniwei, si Lolo ngayon ay critical na at kailangan niya uminom ng gamot. Kung madelay, maaari kong managot. Ayusin mo muna ang sarili mo. Pag-isipan mo mabuti. Ang ginamit mo kanina, gamot ba o lason? Talaga bang marunong ka sa medisina? Magtiwala ka sa akin. Xiao. Ngayon mahina ang kanyang kaluluwa. Si Mami pansamantang nakalak sa kanyang kaluluwa. Ang sunod, lahat na sa iyo na. Mami, panoorin mo ako. Mami, pupunta na ako sa Hukumaniyan para iligtas ang tao. Sino ka? At bakit ka nandito sa Underworld? Kayo, ibalik niyo ang aking lolo. Ngayon din. Sige na! Naglalakas loob ka sa teritoryo ko! Ang laki ng tapang mo! Sa langit at sa lupa, anong hindi ko kayang gawin? Pero kayo, sa Underworld, pati kaluluwa ng lolo ko ay inalipusan ninyo. Ikaw ang reinkarnasyon ni Z-Way Star? Sino bang walang mata sa mundong ito? Nainis mo ko ng todo. Anong sabi mo? Ikaw. Dahil binugbog mo sila, huwag niyo na akong bugbugin ulit ha. At saka, ikaw mismo ang pumasok sa hukuman niyan. Hindi ko na ito pakikialaman. Kung ganon, dadaling ko ng taong yon. Ang lolo ni Daddy ay naghihintay pa sabay para sa atin. Dalhin natin siya ngayon. Bilisan niyo. May ibang bagay pa kong aayusin. Hindi ko na kayo aabuti ng paalam. Master Yan, bata pa yun. Mga ilang taong gulang lang. Bakit ginawa niya ng exemption? Siya ang reinkarnasyon ni Z-Way Star. Isang taong may malaking kapalaran. Kung siya'y mag-isa lamang, ako'y hindi matatakot sa kapalaran. Ngunit sa kanyang likuran, ay may mga Diyos at banal. Tahimik ang hukuman ng Yama. Ayoko magdulot ng gulo. Umuwi na tayo. Ma! Dali natin si Lolo sa ospital! Ang batang ito isang manloloko! Bakit kayo naniniwala sa kanya? Pero, tungkol sa kalagayan ni Papa, kailangan natin maghintay ng ambulansya. Xiao, kumusta na? Mami, ayos lang ako. At saka, bumalik na si Lolo. Lolo, gising ka na. Imposible! Siguradong nagkataon lang to! Lolo, gising na kayo. May masakit ba sa katawan mo? Ano ang nangyari sa akin? Pa, nahimatay ka tagsug ka ng dugot ang wala ng malay. Ito, si Miss Jiang at si Xiao ay nagligtas sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na kung napahirapan namin kayo Wala ka kanina. naman, ang pagliligtas sa buhay ay tungkol ng manggagamot. Ako at si Xiao ay kusanib kayo iniligtas, lalo na, ikaw pang lolo ni Luyan. Nasira yung panloob na lakas, kailangan mo magpahinga na mabuti ngayon. Nangihin ang kanyang katawan, huwag mo na siyang painumin ng gamot na nakakasira. Pero ang gamot na iyon, hindi ba si Ken Shishi? Ang humingi ito kay Wu Jieshan? Ken Shishi, sigurado ko ba ang gamot na ito ay galing kay Wu Jieshan? Siyempre naman, lahat ay mga pampalakas na gamot. Bakit naman gagawin ko bang pinsala kay Lululu? Kung hindi dahil sa kanya, hindi na sana kinakailangan pa mapago ni Xiao Xiao. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan, kailangan turuan siya ng leksyon. Kung ganon, ikaw uminom nito. Ang gamot na ito ay tinatawag na Shanchandan. Kapag iniinom ng mga taong mahinang katawan, talaga nagpapalakas ito at sumisira sa kaluluwa. Pero kung isang normal na taong uminom, magiging malabong kamalayan at mag-iinit ang katawan. Anong kalokohan sinasabi mo? Kumusta na? Nararamdaman mo na ngayon? Kung nahihilo ka na ba, magsisimula ng bisa ng gamot. Kung magpapatuloy pa ang pagkakagulo, maghihina ng pamilya Lu. Ate Lu, ang kasal na ito ay tinakda ni Lolo Lu at ng aking lolo. Ayaw ko rin pahirapan si Ayan. Naniniwala ko na si Ayan ay aalam ng katotohanan. Mayroon pa akong gagawin ngayon, kaya aalis muna ako. Ganito na lang siya umalis? Hindi kaya, tama na naman si Xiao Xiao? Anong sinabi mo? Narinig mo rin ba na sa isip niya? Kayo rin ba? Naririnig din namin. Yung sinabi niya na mamamatay si Neneng sa kalye. At ikaw sa bilangguan. Si Xiao Ye, may scam sa internet. Maibibentang dugat ang kidney. Totoo ba lahat yun? Ma, malapit sa totoo, nung nakaraan, yung sinabi ni Xiao Xiao tungkol kay Kinshishi, lahat ng mga pangyayaring yun ay natupad. Si Kinshishi ay hindi ang nakikita natin sa ibabaw na ganun lang kasimple. Ma, mula ngayon, kapag nagsasalita tayo, sa harap ni Hanyo at Xiao Xiao, dapat mag-ingat na tayo. Bumulong ka lang. Anong pinagsasabi nila?
Ate, medyo malakas yung sinabi ko kanina. Pinipiro ko lang naman ang sarili ko. Pasensya na. Ate, Xiao, ang galing niyo sa pagbabasa ng mukha at panghuhula. Pwede bang tulungan niyo akong ulit hulaan kung ang girlfriend ko ba ay... Kuya Shoyi, hindi ako magsisinungaling Wag naman! Mommy, ang masamang babae ay pumunta sa kusina ni Daddy. Hindi angkop sa mga bata. Ano pang hinihintay natin? Tara, habulin natin sila. Grabe naman, uminom na akong pampalunas. Bakit hindi pa rin okay? Pinsan, ang bid documents para sa makalawa. Oh, Shishi, bakit ka nandito sa opisina ng pinsan ko? Lumayo ka. Ang init naman. Shishi, anong ibig mong sabihin? Sino kayo? Bawal kayong pumasok dito. Ha? Huwag kang lumapit. Tatawag ako ng pulis. Bawal kayong pumasok. Shishi, matagal na kitang gusto. Total hindi pa naman kayo kasalipinsan. Sumama ka na lang sa akin. Kayo, sa gitna ng araw pa talaga? Sa gitna ng araw pa talaga? Ang hilig niyo sa ganitong kasabikan? Talagang kakaibang trip niyo ah. Hindi ang iniisip mo, Ayan. Pinilit niya ako. Maruming babae, ikaw pa nagbabaliktad ng sisi? Pinsan, siyang unang nangakit sa akin. Mukhang magkasama kayo. Xiao, tingnan mo nga, ang taong ito at si Ken Shishi, magkakampi ba sila? Hindi mo ba sinasabi na tutulungan mo ako mapasama sa pamilya Lo? Kinakansela pa ni Luyan ang kasal namin. Anong gagawin natin ngayon? Kunin mo ang bid ni Luyan para mawalan siya ng karapatang makilahok. Hindi siya makakakuha ng kontrata. Ang matandang ginoo ng pamilya Lu ay natural na mag-aalis ng posisyon niya bilang presidente. Kung gusto mong mapasama si Han Xuan, ang tanging paraan ay pagkasalan mo Sino ka ba siya. talaga? Anong kondisyon mo? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Kapag nakapasok ka na sa pamilyang Lu, si Jiang Hanyue ay malapit ng mamatay. Ang mastermind ay kilala pala si Mommy. Ang mastermind ay kilala pala si Mommy. Ha? Bakit di ko makita ang mukha mo? Mommy, talaga namang hindi sila makakampi. Ayan, paniwala ka sa akin. Wala talagang relasyon sa kanya. Tama na. Umalis ka na. Ayan. Ano pang hinihintay mo? Magpa-party ka ba dito? Sige na! At ikaw rin, lumayas ka na! Babanatan kita kapag di ka umalis! Ikaw... Ang malas mo! Yung si Kinshishi, akala ko pa naman dati mapagkakatiwalaan siya! Ayan, anong gagawin natin ngayon sa makalawa ng bida ng Future Biotech, diba? Naipasa ng proposal. Hindi na pwedeng baguhin. Pero si Kinshishi, nakapasok na sa opisina mo. Sigurado ko nakita na niyang base price. Kung ganon, hindi na ba tayo mananalo? Luyan, yan bang bidding na yan? Talaga bang mahalaga sa'yo? Kasi... ito ang tanging paraan para makalakad ako ulit. Miss Jiang, hindi mo siguro alam, ang proyekto sa bidding na ito ay tungkol sa gender combination technology. Kung makuha namin ito, si Ayan ay magkakaroon ng pag-asang makalakad muli. Maaari rin niyang makuha ang karapatang magmana sa Lu Group. Hindi kailangan ng gusto ni Lolo si Ayan. Gusto niya ibigay ang kumpanya sa tito namin. Pero dahil sa kalagayan ni Ayan, hindi siya namigyan ng pagkakataong magmana ng shares. Hanggang sa nangyari ang aksidente ni Ayan, saka lang sinabi ni Lola na si Ayan kung hindi siya muling makakalakad. Ate, Kuya, bakit parang may tinatago ka? Hipag, ang pamilya ng tito ko, para lang makuha ang shares ng kumpanya, gumamit silang ng napakaruming paraan. Pero lahat yon, naayos ng kuya ko. Mabigo kami sa bidding na ito. Hindi lang ang mga binti ng kuya ko ang mawawala ng pag-asa makalakad muli. Kukunin din ng pamilya ng tito ko ang Lu Group at hindi nila kami patatahimikin. Luyan,
Sinabi ng lola mo noon, 3 taon na nakalipas, nung nagkaroon ka ng aksidente sa kotse, si Kenshishi lang naglita sa'yo. Kung ganun, bakit gusto kayong saktan ngayon? Dahil ang mga binti ni Daddy ay sinira ng masamang babae na nakipagsabatan kay Lolo at sa pamilya ng tito nila. Anong sinabi mo? Xiao, ang ibig mong sabihin, ang mga binti ko ay si Kinshishi at ang pamilya ng tito ko may kagagawan? Xiao, may ebidensya ka ba? Daddy, 3 taon na nakalipas ng gabi ngayon, pinagbakaran ng masamang babae yon. Tama. Nung araw na yun, ikarawan ni Kinshishi. Dahil magkaibigan ng pamilya namin, sumama ako kay Lolo at sa pamilya ng tito ko. Pumunta kami sa handaan niya. Ayan nga, tama. Sa handaan, ang anak ng tito mo, hindi ba siya yung pilit na napainom sa'yo ng alak? Tapos yung masamang babae, pinigang ka ng sabap pang pawala ng hangover. Grabe! Pati yun, nakuha mong hulaan? Pagkatapos mong uminom at mag-drive pa uwi, nahilo ka, hindi ba? Pagkatapos, nawala ka na ng malay. Nilagyan niya ng pampahilo ang sabaw na yun. Kaya pala, ng gabi ngayon si Kenshishi, ang bilis na lang ka rin sa lugar ng aksidente. Ayan, ang dash ko mo ng gabi ngayon. Nasaan na? Naalala ko, sinabi niya nasira daw yun sa banggaan. Sa lugar ng aksidente, hindi rin nakita. Nasugatan ng binti ng kuya ko. Walang oras para isipin pa ang dashcam na yan. Xiao, ngayon, parang siya si tito ko. Hindi sila nakasunod sa paghahati ng kita. Nag-away pa sila. At ngayon, may bago na siyang kakampi, yung masamang babae. Sinira niya si Ayan minsan, hindi pa pala sapat yon. Ngayon, gusto pa yan sila ng tayong chance ni Ayan na gumaling. Pupunta ko ngayon sa pamilya niya para hanapin siya. Ate, kumalma ka muna. Sabi ni Xiao, itong bagay nito. Kapag nalaman nila kung sino talaga tayo, ako munang tatamaan ngayon. Pero sa susunod, kayo na. Kaya anong gagawin natin? Sumali tayo sa bidding event. May paraan ako para palabasin sila. Naipasa ko na sa bid proposal, pero pagkatapos ng 3 araw, si Luya mismo pupunta sa lugar. Sa oras na yan, hindi ba siya magdududa sa akin? Gamitin mo mga tao ng pamilya Lu. Abalahin mo siya. Wala akong pakialam sa'yo. Ang gusto ko ay si Jiang Hanyue at ang batang kasama niya. Oh, Xiao, kailan ka naging ganito kalaki? Bakit mo pinisil? Luyan, ikaw? Bakit ka nandito sa loob ng kwarto ko? Ang resulta ng DNA test ay lumabas na. Si Xiao ay anak ko nga. Kaya, maaari mo bang ipaliwanag? 5 taon nang nakalipas. Bakit ka biglang tumakas noon? Ako? Kahit sa mga nobela, ang mga siyo doon ay magaling. Pero sa totoong buhay, kapag nakatagpo mo, ang gusto mo ay tumakbo. Lalo na kung first time pa ng lalaki. Kung hindi ako tumakbo, baka mamamatay ko sa pagod sa kama. Hindi naman kailangan balikan ng nakaraan. Kung talagang namimiss mo, pwede naman nating ulitin ngayon. Hindi na kailangan. Hindi ko rin naman gaanong namimiss. 5 taon na nakalipas mula nang umalis ako. Dahil noon, kailangan kong bumalik sa buwan para maging sayo. Hindi yun love affair. Kaya nga naman, kailangan kong bumalik para pakasalan ka. Hindi ba sinabi ko na sa'yo yun? Nagkatadhana naman tayo magpakasal. Ibig sabihin ba nun, legal na tayo mag-asawa? Siguro. Oo. Kung nakatadhana ka rin ng na maging asawa ko, edi bakit hindi ko to pa rin ang tungkulin ko bilang asawa? Anong tungkulin? Ang magpakasal. Wow, Mami! Ang ganda-ganda mo! Pati ang galing Baby Xiao. Ang ganda rin. Tita Wen, salamat po sa inyo. Binigyan mo kami ni Xiao ng napakagandang damit. Kung araw-araw kami magsuot ni Xiao ng ganitong kagandang damit, kahit pa, ang maka't mainam namin ay mga masasarap, ayos lang sa amin. Willing kami. Ikaw talaga, hindi mo hinaya ng sarili mong malugi ha. Tama nga pala, Luyan. Bakit mo ko isasama sa auction na yon? Hindi ba sabi mo noon na hindi na kailangan? Hanggat hindi pa natin nahuli ang nasa likod ng lahat ng ito, hindi pa tayo pwede magpakasal. Kaya nga dadalhin kita para mahuli ang salarin. Oo nga pala. Sabi ng master ko, kulang po sa swerte sa pera. Kung bago tayo magpakasal, ay mabangkarote ka, hindi ko na malalampasan ang pagsubok sa pag-ibig ko. Kaya kailangan muna natin huli ang mga masasamang tao. May ganung pagsubok sa pag-ibig. Siyempre meron.
Bilang mga tagasunod ng daan, naniniwala kami sa karma at pag-ikot ng kapalaran. 5 taon na nakalipas, tayo noon ay nagkaroon ko na siya sa tadhana. Kaya nga nagkaroon tayo ng anak, si Xiao Xiao. Sabi pa ng master ko, si Xiao Xiao ay reincarnation ng Between Ziwei. Isang batang may dalang swerte. Tama nga naman. Mula lang kasama mo si Xiao Xiao. Mula nang dumating ka sa pamilya Lu, gumali ang sakit ng lolo mo. At gumali ang binti ni Xiao Yan. Ito dahil sa kabutihan na ginawa ng pamilya noong nakarang buhay. Kaya tayo pinagtagpo. Lola, si Xiao Xiao ay sobrang mahal ka. Oo nga pala, Lola. Nasaan si Tito Xiaoyi? Sabi niya ngayong araw, abala rin si Mami at Daddy. Kaya, dadalhin daw niya ako sa perya. Siya, kanina pa umaga tumanggap ng tawag. Hindi ko alam kung saan na nagpunta. Xiao Xiao, kung na lang sasama sa'yo sa perya. Ayos ba yun? Hindi pwede. Nasa pangalan si Tito Xiaoyi. Nasaan ako? Hindi ba't magkikita dapat kami ni Ching Ching sa hotel? Bakit ako napunta dito? Kuya Ye, sa wakas, nagkita rin tayo. Ching Ching? Sino ka? Nagpalit ako ng itsura, kaya hindi mo na ako nakikilala. Wala bang nagsabi sa'yo? May pangalan mong ulan ng pag-iibigan? Tanga. Yung pinadala kong link na online card game, hindi mo pinindot. Halos inakala ko na hindi kita maluloko. Pero ikaw, sumang-ayon ka makipagkita ng personal. Pero sinunog mo ang bitag. Sakto. Baby boys, pumasok na kayo. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang kuya mo ay hinirangan ng pagyaman ng iba. Kung niloko man kita, lahat yan ay pinagplanuhan ng iba. Gago ka! Naglalakas loob kang lukuhin ng damdamin ko! Papatayin kita! Tumawag ka sa kuya mo. Sabihin mong magdala siya ng pera para tubusin ka. Tandaan, mag-isa lang siyang dapat dumating. Meron ka lang kalahating oras. Huwag mong asahan! Kahit mamatay man ako, hindi ko itutuloy ang pagtawag na yan! Xiao Xiao, dali. Nandun si Tito sa unahan. Bilisan mo, puntahan natin. Oho, medyo malaki pala ang pride mo ha. Baby boys, putulin niyo muna ang isang binti ng binatilyo. Tapos tingnan natin kung mananatili pa siyang matapang mamaya. Huwag kayong lumapit! Huwag kayong lumapit! Ako'y miyembro ng pamilya Lu! Kung gagalawin niyo ako, hindi kayo palalampasin! Bitawan niyo ako! Tumigil na kayo. Hibag! Tulong!